May mga biolaboratorio ng Estados Unidos na nagtrabaho sa mga mapanganib na pathogen at virus na talagang umiiral at umiiral pa rin sa Ukraine. Naglabas ng datos si Tulsi Gabbard, pinuno ng pambansang intelihensya ng US, tungkol sa mga Amerikanong biolaboratorio sa mundo, kabilang ang Ukraine. Ayon sa ulat ng intelihensya ng Amerika, sinasabing nagkaroon umano ng mga ganitong sentro sa Kharkiv, Dnipro, Lviv, Vinnytsia, Chernihiv, Donetsk at Luhansk. At doon ay isinagawa ang pag-aaral sa mga pathogen na nagdudulot ng anthrax, tularemia, swine flu, lagnat at salot at iba pang mga pathogen. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Lalo na't ito ay tumutugma sa bersyon ng propaganda ng Russia na matagal nang pinalalaganap ng Kremlin. Inilantad ni Tulsi Gabbard ang impormasyon na kapag hindi pinag-aralan ay direktang tumutuligsa sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sinasabi niya na ang mga Amerikano raw ang lumikha ng mapanganib na biolaboratorio sa Ukraine para gumawa ng sandatang biolohikal. Pero dito, kailangan talagang pag-aralan ng mabuti ang paksa at basahin ng maigi ang mismong ulat ng pambansang intelihensya ng Estados Unidos para maintindihan kung ano talaga ang ibinubunyag ng ulat na yon. Halimbawa, kung titingnan natin ang ebidensyang ipinakita ni Tulsi Gabbard, makikita na mali pa ang mga pangalan ng lungsod sa Ukraine, kahit tinawag niya itong mga lihim na dokumento. Bukod pa rito, malinaw na sinunod ni Tulsi Gabbard ang mga tagubilin ng Kremlin sa huli. Bakit ko ito sinasabi? Dahil magbibitiw na siya sa pwesto sa Hunyo 30. Dati na rin siyang paulit-ulit na nagsalita laban sa Ukraine, pabor sa Russia, at sinisipa ang Amerika sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, na para bang ang mga Amerikano raw ang nagudyok sa mga Ruso. Pero tingnan natin ng realistiko ang ulat ng intelihensya ng Estados Unidos. Baka nga naman totoo na may mga delikadong eksperimento ang mga Amerikano sa Ukraine, at ano nga ba talaga ang mga laboratoryong ito? Ako si Alexei Pichi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Sige, himayin natin ito ng detalyado, pero magpasensya muna kayo para maintindihan natin ang totoong nangyayari. Ngayon, detalyado at sunod-sunod nating tatalakayin ang buong kwentong ito. Ilalahad ko muna ang mga katotohanan, kaya huwag mag-alala. Una, ibabahagi ko ang impormasyon mula sa pambansang intelihensya ng Estados Unidos gaya ng ipinresenta, saka natin ito susuriin. Ipinahayag ng direktor ng pambansang intelihensya ng Estados Unidos, si Tulsi Gabbard, ang ebidensya na ayon sa kanyang ahensya ay nagpapakita ng matagalang pagpopondo ng pamahalaan ng US. Mahigit sa 120 biolaboratorio sa mahigit 30 bansa sa buong mundo kung saan isinasagawa ang mga pag-aaral sa mga biological na pathogen, ang ilan sa mga ito ay mapanganib. Ang pamunahing ideya ng pagbubunyag na ito ay ganito. Ang dating pamahalaan sa katawan ni Joe Biden at ng mga demokratiko sa kabuuan ay gumastos ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa Estados Unidos para sa mga pananaliksik sa ibang mga bansa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Agad kong babasahin ng buo at literal ang pahayag na maaari ninyong basahin mismo sa website ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos. Sinisipi ko ito, sundan niyo ang teksto sa screen para siguradong walang manipulasyon mula sa akin. Narito ang CP. Matapos ang ilang buwang pag-aaral sa mga dokumento at archive ng komunidad ng intelihensya, isinapubliko ni Direktor ng Pambansang Intelihensya Tulsi Gabbard ang ebidensya ng matagal ng pagpopondo ng pamahalaan ng Estados Unidos sa 120 higit biolaboratorio sa mahigit 30 bansa. Kasama sa mga biolaboratoryong ito ang mga laboratorio sa Ukraine na maaring malagay sa panganib dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Halimbawa, dati na nagbabala ang komunidad ng intelihensya na ang biolaboratorio sa Ukraine na pinopondohan ng Estados Unidos ay malamang na nag-iimbak ng mga mapanganib na pathogen at nanangatiling vulnerable sa matagal ng banta ng pag-atake, pagsakop o pagkasira mula sa Russia. Hanggang sa kasalukuyan, sadyang itinago mula sa sambayan ng Amerikano ang mga ebidensya ng pag-iral at pagpupundo ng mga laboratoryong ito. Ang impormasyon tungkol sa pag-iral, kasaysayan, lokasyon at pagpopondo ng mga biolaboratoryong ito na pinopondohan ng Estados Unidos ay sadyang itinatago ng mga makapangyarihang tao na maling nag-aangkin na hindi ito umiiral at inaakusahan ang sinumang nagsasabi ng kabaliktaran bilang mga ahente ng dayuhan at mga traidor sa Amerika.
Marami sa mga biolaboratoryong pinopondohan ng gobyerno ng Estados Unidos ay kasalukuyan o dating nagsasaliksik gamit ang mapanganib at nakahahawang mga pathogen at sa ilang kaso may mapanganib na pananaliksik sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga pathogen. Halos walang kontrol o pagsubaybay. Pasensya na, titigil muna ako at ituturo ito agad. Ayon sa ulat ng Pambansang Intelihensya, tinalakay ang delikadong pananaliksik sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga pathogen. Tandaan ninyo ito, babalikan natin mamaya. Ipagpapatuloy ko ang pagbanggit. Nauunawaan ni Pangulong Trump ang seryosong banta na dulot na mapanganib na pananaliksik sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga pathogen para sa mamamayang Amerikano. Kaya noong Mayo 25, 2025, gumawa siya ng matapang na hakbang sa pamamagitan ng paglagda sa kautusan bilang 14,272 na nagwawakas ng federal na pondo para sa mga pananaliksik sa pagpapalakas ng kakayahan saan mang panig ng mundo. Ulitin ko, natatandaan nyo ba? Formulasyon at definisyon ng functional na kakayahan ng mga pathogen at may CP mula kay Tulsi Gabbard sa website ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos. Sa kabila ng malinaw na potensyal para sa mapaminsalang pandaigdigang mga kahihinatnan mula sa pananaliksik sa mapanganib na pathogen sa mga biological na laboratorio, ang mga politiko ang tinatawag na mga manggagawang medical tulad ni Dr. Fauci at ang mga estruktura sa team ng pambansang seguridad ng administrasyon ni Joe Biden ay nagsinungaling sa sambayan ng Amerikano tungkol sa pang-iral nito ng mga biological na laboratoryong pinopondohan at sinusuportahan ng Estados Unidos at tinatakot ang mga nabubunyag ng katotohanan. Magpapatuloy ang tanggapan ng direktor ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos sa pakikipagtulungan sa pamahalaan para matukoy nasaan ang mga laboratorio at anong mga pathogen ang mayroon doon. Itigil ang mapanganib na pananaliksik sa pagpapalakas ng kakayahan na nagbabanta sa kalusugan at kapakanan ng mga Amerikanong mamamayan at iba pang tao sa mundo. At pagkatapos, sa website ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos ay nakasulat, naglabas si Direktor ng Pambansang Intelihensya Gabbard ng utos na palawakin ang pang-alap ng impormasyon sa mga laboratorio at institusyon sa ibang bansa. Nagbibigay ang direktibang ito ng bagong detalye sa mga klinikal na pagsubok sa mga institusyong ito na nagdudulot ng seryosong ethical, pinansyal at seguridad na alalahanin tungkol sa mga pinaghihinalaang inisyatiba sa pampublikong kalusugan at pambansang seguridad. Ayan na! Bilang karagdagan sa pahayag na ito, may 4 na pahina ng dokumento sa website ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos na nagsasaad na mayroong ganitong mga laboratorio sa 30 bansa. Pero partikular na binigyan diin ni Tulsi Gabbard ang Ukraine. Dito nagsisimula ang pinakakapana-panabik na bahagi. Makikita sa mga dokumento na inaprubahan na ng pinuno ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos ang pagbubunyag ng mga ito noong Abril 23, ngunit nanahimik siya. Ito ang kakaibang hakbang. Ilang araw bago umalis bilang direktor ng Pambansang Intelihensya, gumawa ng hakbang si Tulsi Gabbard. Siyang namuno sa isang ahensyang intergovernmental na nilikha upang i-coordinate ang pagpapalitan ng impormasyon sa magkakahiwalay na komunidad ng intelihensya ng Estados Unidos. Sa totoo, hindi kaagad naging malinaw kung bakit ibinunyag ni Gabbard ang impormasyong ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung bakit niya ito ginawa. Pag-usapan natin kung ano ang mga laboratoryong ito at kung lihim nga ba talaga ang mga ito. Unahan ko na kayo, may mga laboratorio pero hindi ito naging lihim. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng pinagsamang pagbawas ng banta, pinundohan ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga pagsisikap na protektahan ang mga programang pananaliksik mula Cold War, karamihan kaugnay sa mga programang Sobyet ng teknolohiyang biolohikal at chemical na armas. Pinundohan ng Amerikano ang programa para manatili sa kanilang kontrol ang mga programang ginawa ng Soviet Union noong Cold War. Saan matatagpuan ang ilan sa mga natitirang pasilidad ng Sobyet? Sa Kiev, sa Tbilisi, nakilala rin, at sa iba pang mga lugar sa teritoryo ng dating Soviet Union. Narito ang isang interesanteng bagay. Noong Mayo, ipinagbawal ng administrasyon ni Donald Trump ang paggastos ng pera ng mga Amerikano sa pananaliksik ng pagbabago ng mga organismo para mapabuti ang kanilang bilohikal na kakayahan sa mga bansang tulad ng China. Ano sa tingin mo dito? Oo, pinundoan ng mga Amerikano ang ilang biolaboratorio sa China. Tahimik si Tulsi Gabbard tungkol sa China pero sinasabi niyang mayroon sa Ukraine.
Oo, at hindi na lihim na matagal ng pinopondohan ng mga ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos tulad ng kagawaran ng tanggulan ang mga dayuhang lab na nagsasaliksik tungkol sa mga sakit. Walang anumang sobrang lihim tungkol dito. Balikan natin si Tulsi Gabbard at ang sinabi niyang si Joe Biden ang may kasalanan dito. Matagal nang ginagamit ng Russia ang issue ng mga biological laboratorio na di umani gumagawa ng mga sandatang biolohikal. Kaya huwag kayong magulat sa kanilang propaganda tungkol sa mga lamok na panggera o tungkol sa mga uri ng virus na di umano'y ginawa para gumana lang sa mga Ruso. Parang sinasabi na di mahahawa ang mga Ukranyano pero ang mga Ruso agad magkakasakit, na napakatanga pakinggan lalo na sa dami ng tao sa Russia. Gaano karaming etniko ang naninirahan sa Russia? Paano makakagawa ng genetic module na gagana lang sa isang Ruso at sa isang Buryat? Gagana rin ba? Paano naman sa mga taga-Tatarstan o halimbawa sa mga etniko ng Caucasus, gagana ba o hindi? Sa mga Chechen, gagana ba o hindi? Ibig sabihin, paano yon? Sa madaling salita. Matagal nang nagpapasiklab ng matitinding tsorya ng sabuatan ang mga paratang na ito, na ang ilan ay paulit-ulit na sinikap pabulaanan ng gobyerno ng Estados Unidos. At halimbawa, noong 2023, inakusahan ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang Moscow na pinalalaki at pinaigting ang disinformasyon ukol sa biological na armas. Sa hindi matagumpay na pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa pananakop sa Ukraine, bawasan ang internasyonal na suporta para sa Ukraine at bigyang katwiran ang kanilang hindi makatarungang digmaan. Kung titingnan ninyo ang mga dokumentong ipinapakita ni Tulsi Gabbard, malinaw na nakasaad na ito ay tungkol sa lehitimong Amerikanong programa. At pagkatapos ay may nangyaring nakakatuwa at kakaibang insidente kay Tulsi Gabbard. Nang sumabay si Tulsi Gabbard sa propaganda ng Russia tungkol sa mga di-umano'y lihim na laboratorio sa Ukraine, siya mismo ang naglabas ng kakaibang dokumento. Ang opisina ni Tulsi Gabbard sa mga slide na may mga ebidensya tungkol sa mga biolab ay nagkamaling nagpakita ng lokasyon ng Kyiv. Halimbawa, mas malapit sa timog ng Ukraine. Aba, malapit lang pala ang Kyiv sa Odessa. Bukod dito, makikita rin sa mapa ang lungsod ng Chernihiv. Anong lungsod yon? Wala akong alam. Chernihiv, Cherkasy, anong lungsod yon? Ayan, bukod pa rito sa mga slide ni Gabbard, nakasaad na may mga ganoong laboratorio sa Luhansk at Donetsk. Ano masasabi mo doon? Paalala, matagal nang sinakop ng mga Ruso ang Donetsk at Luhansk sa Ukraine, pero hindi pa rin nila ipinapakita ang mga sinasabing nakakatakot na laboratorio. Bakit kaya? At ngayon, ito ang mahalaga. Nung nagsimula ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, sinabi ni Tulsi Gabbard na ang Estados Unidos mismo ang may kasalanan sa agresyon ng Russia dahil ayon sa kanya, matagal nang pinupukaw ng Amerika ang mga Ruso. Sabi niya, ginagamit ng elite sa Washington ang mga Ukrainian para mapatay ang pinakamaraming Ruso hanggat maaari. Ano masasabi mo sa teoryang ito? Ibig sabihin, sinasabi niya, pinukaw ng mga Amerikano ang mga Ruso para ang mga Ruso na parang mga mababangis na nilalang ay umatake sa mga Ukrainian para mapatay ng mga Ukrainian ang mas maraming Ruso hanggat maaari. Ito ra ang tusong plano ng mga Amerikano. Bukod pa rito, si Tulsi Gabbard ay nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa paggawa ng mga sandata ng malawakang pagwasak sa mga biolab sa Ukraine. Kaya may mga ganong laboratorio ba talaga sa Ukraine? Mga kaibigan, oo, meron. Sa Ukraine, mayroong 12-12 ng mga laboratorio na ang tanging layunin ay ang pagtuklas at pagkilala ng mga sanhi ng nakakahawang sakit at sakop ng mga internasyonal na medical at sanitasyong alituntunin. At oo, sa mga laboratoryong ito ay talagang humahawak sila ng mga mapanganib na virus. At heto ang nakakagulat. Oo, ang ilan sa mga laboratoryong ito ay talagang tumatanggap ng pinansyal at iba pang suporta mula sa Estados Unidos ng Amerika, mula sa European Union at mula sa World Health Organization. Gayang nangyayari rin sa maraming ibang bansa sa buong mundo. Bukod dito, sa website ng Ambahada ng Amerika sa Kyiv, makikita mong nagbibigay ang Estados Unidos ng pondo para sa operasyon ng mga laboratoryong ito. Uulitin ko, walang itinatago dito. Bukod pa rito, noong dekada 90, pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, sinimula ng Estados Unidos ng Amerika ang isang programa para mabawasan ang banta ng biolohikal upang mapababa ang mga panganib na kaugnay ng biolohikal na armas, na naiwan sa mga bansang tulad ng Ukraine at Georgia bilang pamana mula sa Unyong Sobyet. Sorpresa, di ba?
Oo, sa website ng US Embassy sa Kyiv, malinaw na nakasaad na nagbibigay ng technical na suporta ang Amerika. Ayon sa Embahada ng Estados Unidos sa Ukraina, nakikipagtulungan sila sa mga banyagang kasosyo laban sa banta ng pagputok ng mga mapanganib na impeksyon at sakit sa buong mundo. Ganito ang pagbubunyag ng di umani lihim na impormasyon mula kay Tulsi Gabbard, kaya hinihikayat ko kayo. Hinihikayat ko kayong mag-isip ng critical. At bago mag-react sa malalakas na headline, magbasa muna ng karagdagang impormasyon kahit isang talata pagkatapos ng headline. Dito ko natatapusin, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at huwag kalimutang i-like ang episode. At mga kaibigan, mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description at kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, panatilihing mapanuri ang inyong pag-iisip, magkita tayo muli.